Heto na ang mabibilis na balita sa Luzon. Arestado isang lalaking 43 anyos dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Rosales, Pangasinan. Nakuha sa kanya ang mahigit sa 50 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang mahigit sa 300,000 pesos. Nakumpiska rin sa sospek ang isang improvised na baril na may lamang bala, wala siyang pahayag. Sa Asingan, Pangasinan naman, isang babaeng 33 anyos ang naaresto rin dahil sa iligal na droga. Sa bypass operation, nakuha sa kanya ang 2 sachet ng hinihinalang shabu, pati ng ilang drug paraphernalia. Sabi ng pulisya, matagal na nagbebenta ng iligal na droga ang sospek. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Kabilang si Direk Zig Dulay sa mga kinilala sa 2024 10 Outstanding Young Men Awards. Zig Madamba Dulay. Yan ay para sa Arts and Culture TV Film category. Si Zig ang direktor ng back-to-back MMFF Best Picture films na Green Bones at Firefly. Siya rin ang nasa likod ng critically acclaimed hit GMA Prime series na Maria Clara at Ibarra. Taon-taon ay 10 Pilipinong nagtagumpay sa kani-kanilang larangan ang kinikilala sa TOYM. Kaya naman malaking bagay para kay Zig ang nasabing award. Ang sarap sa pakiramdam na hindi yung nakakakuha ka ng tagumpay tapos alam mong hindi lang ito natatapos para sa sarili lang kundi para sa ibang tao, para sa mas nakararami. Tatanggapin mo yung award hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa mga tao na sa paligid mo, para sa GMA, para sa UP Baguio, para sa pamilya ko sa Santiago. Spotted sa Boracay, si South Korean actor at New West Philippine Tourism Ambassador So In-guk. Enjoying the island life ang aktor na nagtampisaw sa dagat at sumakay sa sikat na crystal kayak. Naglaro rin siya ng golf at nanood ng sunset habang sakay ng yate. Siyempre, hindi mawawala ang pagkain ng yummy Pinoy dishes gaya ng sinigang at sisig. Parte yan ng kanyang newest role na i-promote ang tourist destinations ng Pilipinas. February 21 nang pumirma siya ng Memorandum of Understanding kasama ang iba pang opisyal ng Tourism Department. Grateful and honored daw si In-guk at nangakong ibabalik ang pagmamahal na ipiniramdam sa kanya ng Pilipinas. Nilaukan ng iba't ibang individual, organisasyon at opisyal ng local government units ang 8th Philippine International Farm Tourism Conference 2025 sa General Santos City. Pinangunahan niya ng International School of Sustainable Tourism. Mahigit 20 exhibitors sa agri-fishery sector ang nagbida ng kanilang mga produkto tulad ng tuna chicharon, cocoa sugar, turmeric powder, fresh honey at iba pa. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, mas pauli rin pa nila ang farm tourism dahil sa malaking tulong nito sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Kabilang sa mga naging plenary speaker sa event, si Mrs. Flor Gozon Tariela na nagmamay-ari ng isang farm sa Antipolo City. Ibinahagi niya ang kahalagahan ng magandang lupa para sa farm tourism. Kasi ang secret pala is in the soil. Yung soil, napaka-importante that we keep it healthy. So kailangan ng organic matter kasi there is a whole world beneath our feet, the soil. And so what I would like to impart is sana mag-start tayo mag-compost, mag-add tayo ng organic matter, and let's respect the soil. Patay ang isang lalaki matapos maraganan ng poste sa Barangay Sasa sa Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, natumba ang poste matapos itong mabangga ng 10-wheeler nitong Miyerkules ng hapon. Nakatayo noon malapit sa poste ang biktima. Sa inisyal na investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck kaya ikinabig yun ng driver papunta sa poste. Kwento ng driver sa pulisya, hindi niya alam na naroon ang biktima. Ayon sa pulisya, payag ang pamilya ng biktima na makipag-areglo sa truck driver. Bistado ang 2 delivery riders sa Cavite na sumasideline bilang drug courier. Naresto sa Bacoor City ang 30 anyos na rider na nahulihan ng 55 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 374,000 pesos. Kinumpiska rin ang kanyang lisensya at motorsiklo. Sa bayan naman ng Noveleta, inaresto rin ang isa pang delivery rider. 70 gramo naman ng umano'y shabu ang nakuha sa kanya.
Pareho aminado sa krimen ang dalawang delivery rider. Anila, ginagawa lang nila ito para sa dagdag kita. Ayon naman sa pulisya, may group chat ang mga delivery rider na drug courier din kung saan pumipili umano ang supplier ng droga kung sino ang magde-deliver ng droga. Cause baby, you're a firework. Come on, show him what you're worth. Napapakanda talaga ako dahil tila yan ang gustong patunayan ni American singer-songwriter Katy Perry sa kanyang newest mission. Kabilang kasi ang pop star sa first all-female flight crew na lilipad sa tinatawag na Kármán Line, ang internationally recognized boundary ng Earth at space. Makakasama niya roon sina American journalist Gayle King at Lauren Sanchez, pati ang rocket scientist ng NASA na si Aisha Bowe, bioastronautics researcher Amanda Nguyen at movie producer na si Carrie Ann Flynn. Wala pang petsa ang kanilang pag-shoot across the sky. Pero sa kanyang Instagram post, tila hindi makapaniwala si Katy sa incredible opportunity na makasama sa diverse group ng Anyay Celestial Sisters. Pagkakataon din daw ito para maihatid ang mensaheng anyone can reach for the stars, literally at figuratively. Go, 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 Katy! Patuloy pa rin binabantayan ng Vatican ang kondisyon ni Pope Francis. 14 na araw nang nasa Gemelli Hospital sa Rome, Italy ang Santo Papa dahil sa double pneumonia. Sabi ng Vatican, patuloy na bumubuti ang kalagayan niya kahit naka-oxygen mask pa rin para matulungan sa paghinga. Sa kabila ng kanyang sakit, patuloy pa rin daw nagagampanan ni Pope Francis ang kanyang mga tungkulin. Bumisita sa Pilipinas ang ilang opisyal ng isang Hong Kong-based artificial intelligence o AI developer company na interesadong mamuhunan dito sa Pilipinas. Ayon sa kumpanya, bumisita sila sa bansa para makipag-usap sa mga negosyante at maintindihan ang pangangailangan sa iba't ibang sektor tulad ng kalusugan, seguridad at edukasyon. Nais din daw ng kumpanya na lumikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Planong suspendihin ni newly appointed Transportation Secretary Vince Dizon ang Public Transport Modernization Program o PTMP. Paglilinaw ng kalihim, kailangan lang ang suspensyon para pag-aralan ang ilang ipinupukol na issue at hinaing ng ilang hindi pabor sa modernization program ng gobyerno. Hindi raw maaaring ipagsawalang bahala ang mga daing ng ilang kontra sa programa kahit may tuturing pa rin silang kabahagi nito. Sumatotal, itutuloy pa rin ang modernization program. Ikinatuwa ng grupong Pisto ng posibleng suspensyon habang mailan ding tumutol dahil maaaring mapag-usapan ng mga problema ng hindi sinususpindi ang programa. May bagong milestone na na-achieve ang Barangay LS 97.1. Iginawad sa kanila ng audio streaming platform na Spotify ang Creator Milestone Award para sa Barangay Love Stories. Kauna-unahan yan sa Pilipinas. Humakot kasi ng mahigit 50 million streams ang podcast ng Barangay Love Stories. Beyond grateful ang mga host ng longest drama in FM na sina Papa JT at Papa Dudut. Patunay raw ito na nakakasabay ang traditional radio sa mas malawak na reach ng digital. Congratulations, Barangay LS 97.1! Sa mga nag-wish na makulayan ang kanilang matagal ng drawing na outing, ma-inspire kayo sa ilang fur babies na ito. Nakapag-unwind kasi sila sa isang ilog sa Gabaldon, Nueva Ecija. Sana all! Yan ang mga Shih Tzu na sina Pochi, Kisses, Cheesecake at Cookie na chill sa picture-perfect na Calabasa River. Ayon sa uploader na si Robilyn Yambot, family outing talaga yan at first time nilang isama ang lahat ng kanilang fur babies sa isang trip. Behave naman daw ang mga fur baby nang ilagay sa upuan para sa picture. #bakasyon ng feels ng mga fur baby na talaga namang nakapag-relax at refresh mula sa maingay na syudad. Ang video niyan may almost 200,000 views na online. Trending!